So, hello guys. I'm CJ Altonaga ulit, your accountant, no? So, ngayon, ituturo ko muna yung kung paano mag-extract dun sa Shopee natin. Shopee for orders natin for all the orders. Para yung sa mga susunod na discussions, hindi ko na siya ulitin yung kung paano mag-extract, ganyan. So, para etong example na to, yung magiging basis natin na for our accrual na gagamitin natin sa pagre-record sa bookkeeping na sample ko. So, kasi may mga ano na baka paano kinukuha yung orders, ganyan. So, eto, ituturo ko muna to, then baka bukas or sa susunod na araw, yung accrual basis. Sorry, medyo nahihirapan lang ako mag-formulate kung paano ko siya i-discuss ng madaling maintindihan for us, for you guys, no? Kasi ako ako mismo nahihirapan din ako for accrual. So, I want it na maging madali para sa inyo din. So, dito muna tayo again. Ang dami kong sinabi. So, dito muna tayo sa ating kung paano mag-extract ng reports and paano natin i-summarize. So, share screen muna natin. So, here, yan. Hopefully nakikita na yung screen. Dito sa my orders natin, i-ano lang natin. Home muna tayo. Then, dito sa my orders. Tapos, di ba yan, my orders nasa to ship. Pero dapat dito ka sa all. Yan siya. Tapos, i-search, yung order creation date dito sa my order creation, ang gagawin lang natin is, kunyari for April na yung gagamitin natin. April to April 30. Yan. Tapos, export. Click the export. So, magpa-process siya. Ganyan. Tapos, download lang. Yan, downloaded. Then, open mo lang siya. Yan. So, ayan na siya. Ito na yung magiging report niya. So, medyo madami siya, pati completed nandyan. So, pati canceled, pati dito din sa baba na shipping pa. Yan, may mga shipping pa. So, enable editing natin. Then, gawa tayo ng sariling summary natin. Kasi baka malito tayo kung paano yung gagawin natin dun. So, summary natin dito, mga important details lang for our ano. So, ano bang important dito? So, dito muna tayo sa ship time. So, ship time tsaka creation time. So, para sa akin, itong ship time, yung ano natin. So, ship time tsaka order creation date. Yan yung mahalaga. Then, medyo ano pa tayo is itong product name. Paste natin dito sa may summary. Then, pwede nyo ilagay yung variation, pero sa akin, medyo okay na ako dun kasi kilala ko naman yung product ko. So, ayan. Since hindi naman ako nagkakaroon ng ng mga vouchers, itong quantity na lang muna. So, itong quantity, kakopy ko, Control C, tapos, kasi, kapag pinaste mo lang siya na ganyan, text siya. Text siya magiging ano niyan. So, hindi pwedeng paste agad. So, pag sinam mo yan, pag gumawa ka ng formula dyan, zero magiging labas niyan. Walang amount siya kasi naka-text pa siya. So, dapat ang gagawin mo dyan, gagawin mo siyang number. Pag ginawa mo siyang number, ganyan siya para magkaroon. Hindi parang i-edit mo lahat. So, ang pwede mong gawin dyan, i-delete mo muna to. Sorry. So, pagka-copy mo yan, Control C, tapos dito, right click mo, then Peggy Special, Values, pero naka-add. Yan. Para mag-text na yung ano niya, yung order niya. Tapos, quantity, yun. Sa quantity, lagay lang natin yan dyan. Magiging text na siya.
ay magiging ano na siya, number. So, ayan. So, ano pa ba ang kailangan natin? Return quantity, kung meron man. So, i-copy ulit natin. So, kami wala kaming masyadong return kasi hindi naman kami malaking seller. Ganyan. So, return quantity. Yan, zero, puro zero yan. Tapos, product subtotal. Dito na lang. Yan, product subtotal nga, no? Or meron ditong, ayan, product paid by buyer natin. Product paid by buyer, yung kukunin natin siya. Again, right click, paste special, then values and add. Para maging, ano siya. So, product, price, paid by buyer siya. Then, yung, itong service fee, kasi mahalaga din yan para sa ating entries. Oops, hindi, mali pala ako na. So, paste special ulit. Ganyan siya. So, product price, service fee. So, pag pilinas natin yan, ito yung net amount. Yan siya. Ayan, dinouble click ko lang para mag-paste sa dulo. Then, yun lang. Tapos, i-ano mo lang dito, ito, order completed time, para makikita natin dun sa creation natin. Then, kung yung invoice type. Kung nag-request pa, para makikita natin kung nag-request ba yung buyer. So, puro na requested invoice naman yung sa amin. Kasi nga, konti lang yung ano namin. Then, ano pa ba? Pwede nyo ilagay dyan yung name, name and address. So, ngayon, di ko muna ilalagay kasi for privacy nung ano natin. So, yan lang, ganyan lang. Then, kapag ano, every day yung ano natin, yung magiging summary natin, no? So, para lang magkaroon kayo ng idea kung paano siya kinukuha. So, pag nag-create kasi ako ng ano, alam niyo na kung paano ko siya i-summarize. So, ganyan siya. So, kapag sa accrue, ganun lang yung gagawin natin. So, pag sa accrual basis, doon tayo sa ano sa ship time. So, upon ship time, meron na tayong sales invoice. Therefore, meron na tayong sales. Dapat naka-record na yung sales natin. Yun yung nasa inano ko nga na ano kanina. Nung sorry, yung nasa previous na video ko na sales invoice. What things you need to know. Ganun lang siya. So ayun, yun muna kasi para dito natin makita kung magkano. So yan, para alam natin kung magkano. So ito, hindi ko siya isasama kasi canceled yan. Ay, dapat pala ilagay natin dito yung status niya. Kasi kung canceled, hindi na natin isasama. Hindi na natin bibigyan ng ano. Yan nga. Hindi ko siya na-ship kasi canceled. Yan. So, hindi ko lalagyan. Ay, ito, yan, canceled. So, hindi ko lalagyan. Yung mga canceled, hindi na natin ilalagyan. So, hindi na natin sasama sa sales. So, ganun lang. So, kapag ano, tatanggalin ko yung mga yan para hindi na magulo dun sa aking kung paano ko siya isi-sales. I-record. So, tatanggalin na natin yung mga cancel dyan para madali na lang. Yan. So, for the day, ang ano ko ng ganyan, for the April 2 is yung product price ko, 80, yan yung sales ko. Tapos for
April 3, ang ano ko is 739. So, wala ng 500 above diyan, so puwede ko siyang isang invoice, parang gano'n yung ano. So, ayun lang, thank you. So, stay tuned kung sa accrual natin na bookkeeping. So, ganito yung magiging parang summary ko. Then, baka this week or bukas sana makagawa na ako ng video regarding this. Yun. Thank you and God bless. Kita ulit tayo sa next na topic natin. Thank you.